Bea, saan ka nagpunta? Umuwi ka na agad. Maghanda kang pakasalan si Young Master Miguel. Narinig mo ba? Hindi ako magpapakasal. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpakasal. Magandang araw, Miss Santos. Happy ride, Paulo Reyes. Para sa iyo ang aking serbisyo. Ikaw, hoy! Hatid mo ako sa bahay. Miss Santos, nakarating ka na sa bahay. Ako, paano mo ako pananagutan? Bago ka pa makaalis ng buhay. Mas mabuti pang umalis ka na agad. Anong ibig mong sabihin? Kagabi, pinagod mo ako ng husto. Muntik na akong mamatay. Tumahimik ka. Narito ang 4 na milyong piso. Kunin mo ito at mawala ka na. Huwag mo na akong pakitaan ng mukha. Hem, itinuturing mo akong lalaking bayaran? Kuya naman ay isang modernong kabataan na may 4 na katangian. Hampe, kung may prinsipyo ka, huwag mong kunin. Oy. Ah. Kailangan dagdagan. 4 na milyong piso lang. Ganyan mo ako pakikitunguhan? Masyado mo naman akong minamaliit. Kahapon, iyon ang aking unang beses. Presyong tiyak, 40 milyong piso. Hindi pwedeng kulang kahit 1 piso. Ikaw, guwapong tao. Ikaw ay talagang nagpapakabanal ka pa. Kung ayaw mong magbigay, pwede naman. Ha? Kagabi, pinagod mo ako ng husto. Ngayon, maghihiganti ako. Ngayong gabi, hayaan mo akong. Managinip ka na lang. Kung lalapitan mo ako muli, tiyak na gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Huwag gumalaw. Huwag gumalaw. Anong ginagawa mo? Umalis na ang gunman. Panakot lang siguro yun sa'yo. Pero, sino ba talaga ang kinaaway mo? Kahapon dinruguhan ka. Ngayon baril naman. Parang pelikula. Tapos ka na bang tumitig? Bumaba ka na sa akin. Hindi pa ako sawa. Sa totoo lang, ang ganda ng katawan mo. Layas? Itong 2 milyon, ibibigay ko sa'yo, bilang bayad sa pagsagip mo sa akin. Tigilan mo na. Ayoko. Pati baril dinamit na, yang pera mo, tiyak hindi madaling makuha. Baka hindi ko na magastos. Huwag mo na akong idamay. Natatakot ka na? Hindi yan tungkol sa takot, ayoko lang, nang hindi kinakailangang gulo. Kahapon nawala na ang pagkababae ko, ayoko namang mawala, ang buhay ko. Walang hiya ka. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. At huwag mo na akong hanapin. Paalam, magkita man tayo, wag na. Layas, wow. Anong pinagmamasdan mo, at sobrang interesado ka? Kuya Paulo, andyan ka na pala. Tingnan mo tong balita. Nakakagulat. Ang pinakamagandang babae sa lungsod area, lasing sa bar, may lalaking bayaran. Ang init ng balita. Hay puta. Ano yon? Kuya Paulo? Yung babaeng to, katabi ko kagabi. Kuya Paulo, ang galing mo naman. Nag-sideline ka pala bilang lalaking bayaran. Tiyak malaki kita dyan. Pwede mo ba akong ipakilala sa isang mayamang babae? Marco, bumubula ba ang utak mo? Paniniwalaan mo si Kuya Paulo. Alam mo ba kung sino? Yang babaeng yan. Oo nga. Siya ang panganay na dalaga ng pamilya Santos sa lungsod area. CEO ng grupo ng Ulap, si Bea Santos. Ang pamilya nila ay pangalawang pinakamayamang pamilya sa lungsod area. Ang isang tulad niya ay maraming manliligaw. Paano siya maghahanap ng lalaking bayaran? Peke ang balitang yan. Oo nga, di ba? Oh, kahit maghanap siya, dadaan-daang libong piso isang gabi. Tingnan mo ang katawan ni Kuya Paulo. Siya ba? Worth it ba? Mukhang hindi. Kuya Paulo,
Niloloko mo na naman ako. Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Meron pa akong, yung hiki na ginawa niya. Tingnan. Santos. Miss Santos, ano po ang kailangan ninyo? May hinahanap ako. Miss Santos, sino po? Siya. Hahanapin ko siya. Hoy, Kuya Paulo, bakit ka tumatakbo? Hinahanap ka ni Miss Santos. Bitawan mo ako. Hindi ko kilala si Miss Santos. Kailangan kong kumita para sa pamilya. Umalis ka, bilis! Ang bilis naman. Ayaw mo nang managot. Kagabi, noong nasa kama tayo, ano ang ipinangako mo sa akin? Ano? Tama ba ang narinig ko? Si Kuya Paulo. Talaga bang natulog siya kasama si Miss Santos? Hindi pwede. Mas masakit pa ito kaysa mamatay. Oo nga, hindi ba? Miss Santos, pasensya na. Suot mo na ang damit mo, hindi kita nakilala. Paolo, Aba, Miss Santos. Hindi ba sinabi ko na? Hindi ko gusto ang pera mo. Tapos na ang usapan natin. ikaw magsasabi na tapos na. Pumayag ba ako? Ano bang gusto mo? Sasabihin ko sa'yo. Biktima rin ako. Wala akong pera para sa'yo. Sino bang may gana sa pera mong basura? Kunin mo na ang iyong sertipiko ng kapanganakan at ID. Sumunod ka sa akin sa civil registry. Magpakasal tayo. Ano? Tama ba ulit ang narinig ko? Si Miss Santos? Magpapakasal kay Kuya Paulo? Nababaliw na ang mundo. Ang panganay na dalaga ng isang mayamang pamilya. Magpapakasal sa isang delivery rider? Miss Santos, huwag kang magsamantala. Naibigay ko na ang pinakamahalaga. Sa unang kalahati ng aking buhay. Gusto mo pa bang sirain ang natitira? Ikaw. Sobra ka na. Gago ka. Ang pakasalan ako, nakakababa ba ng pagkatao mo? Hindi naman. Ayoko lang ng babaeng masyadong agresibo. Walang kwentang lalaki. Ayaw mo lang talagang managot. Tama na. Tigil. Anong taon na ba tayo? Ganyan pa rin ang drama. Iyak, eskandalo, banta ng pagpapakamatay. Sabihin mo, ang pakasal sa akin ng peke, bukod sa pagtakas sa pamilya, ano pang dahilan? Paano mo nalaman? Wala lang. Ikaw, isang binibining mayaman, bukod sa pinipilit kang magpakasal ng pamilya, ano pa? Pero, kagabi, pinatulog ka ng gamot, kaninang umaga, hinabol ka ng mamamaril, at ngayon, gusto mo akong pakasalan. Ula ko, may nagbabanta sa iyo, na huwag mong tanggapin ang kasunduan. Paano mo nalaman? Nang ganoon ka detalye. Matalino ako. Pero, Tama ka sa isang bagay. Binantaan nga ako ng isang tao. Pinipilit ako ng pamilya ko na pakasalan si Miguel Ramirez, ang walang kwentang basura na iyon. Sinabi rin ni Miguel Ramirez na ako lang ang pakakasalan niya. Ngayon, may isa pang taong nananakot sa akin. Sabi niya, kung pakakasalan ko siya, papatayin daw niya ako. Wala na akong magagawa, kailangan kitang pakasalan. Kung pakakasalan mo ako, malulutas ang dalawang problemang ito. Maaari kitang bigyan ng 40 milyong piso ngayon din. Pagkalipas ng isang taon, maghihiwalay tayo. Walang utang na loob. Kuya, hindi ako nagkukulang sa pera. Ikaw at ang tita Elena mo nakatira sa isang squatter area sa lungsod na ito. Sa araw, nagde-deliver ka ng pagkain. Sa gabi, nagda-drive ka para sa happy ride. Nagtitipid ka, para lang mabigyan ng gamot ang tita Elena mo, para mag-ipon para sa gamutan. Sinabi mo sa akin, ito ang tinatawag mong hindi nagkukulang sa pera. Inimbestigahan mo ako. Gusto ko lang makilala ka pa. Binabalaan kita, huwag mong pakialaman ang tita Elena ko. Kung hindi, mamamatay ka ng napakasama. Gago, hindi na kita hahanapin pa. Ituturing ko na lang na kagabi parang ako'y inatake ng baboy. Hindi eh. Miss Santos. Kuya Paulo, hindi mo ba talaga balak sagutin si Miss Santos? Umiiyak na nga siya. Marco, sabi ko sa iyo, hindi porke umiyak ang babae kailangan mong aluin. Huwag ka nang makialam. Trabaho na, alis na. Kuya Paulo, paano mo nakuha si Miss Santos? Turo mo naman sa akin. Gusto ko ring makahanap ng mayaman na dalaga na maging asawa. Ang alindog ko hindi mo maiintindihan. Ang mga babaeng ganyan ay napakagulo. Ikaw humanap ka na lang ng mabuting babae. Tama nga. Kuya Paulo, ingat. Marco, tiis lang. Sasama kita sa ospital.
Paolo, ayos ka lang? Bea, anong ginagawa mo rito? Hindi ako umalis. Sumunod lang ako sa iyo. Sumakay ka sa kotse ko. Isasama ko siya sa ospital. Hoy, Ikaw yung kasama ni. Bea Santos kagabi, di ba? Binabalaan kita. Umalis ka na ng lungsod area ngayon din. baliw. Pinatay mo ba ang phone ko? Magbabayad ka. Pagsisisihan mo yan. Sabihin mo na kung ano. Binata, ngayon, kaibigan mo ang nabangga. Susunod ay ikaw na. Babala lang ito. Bago magbukas ng gabi, kung hindi ka aalis sa lungsod area, ang kahihinatnan mo ay kamatayan. Ikaw. Sinaktan mo ang kaibigan ko. Sigurado ako na ito ang pinakamalaking pagsisisi sa buong buhay mo. Paolo, ano iyon? Miss Santos, pakihatid si Marco sa ospital. May dapat pa akong asikasuhin. Mauna na ako. Hoy, Saan ka pupunta? Hahanapin ko ang sasakyang bumangga. Kakausapin ko sila. Sasama ako sa iyo. Sila ay mga bodyguard ng kumpanya ko. Pinapunta ko sila para ihatid si Marco sa ospital. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko ito pwedeng balewalain. Sasama na lang ako sa iyo. Ha ha ha. Halika, halika. Sino ang driver ng Passat na nasa labas? Lumabas ka. Gusto mo bang mag-away? Mainitin ang ulo ko. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Ikaw, isang delivery rider na walang kwenta. Matapang kang magsalita sa akin. Sawang-sawa ka na ba sa buhay? Ingat ka, Paolo. Tigil. Boss, Ikaw ang nag-utos na saktan ang kaibigan ko. ako, may kakayahan ka pala. Ang bilis mong nakahanap. Ginagalaw mo ang kaibigan ko. Ipinapangako ko, ito ang pinakamalaking pagsisisi mo sa buhay. Huwag kang ngang umasta dito, sabi ng boss ko. Si Miss Santos ay hindi para sa'yo. Umalis ka sa lungsod area sa loob ng 2 araw. Kung hindi, ang susunod na nasa ospital ay ikaw. Sino ang boss mo? Bakit mo ginagawa ang mga ito? Sinasagot kita. Sino ang boss mo? Sino ka ba? Karapat-dapat ka bang malaman ang pangalan ng boss ko? Ayaw mong sabihin. Sige lang. Isa-isa nating ayusin ang mga bagay. Sino sa inyo ang nagmaneho kanina? Ako ang nagmaneho. Ano? Mabuti at umamin ka. Sa susunod mong buhay, huwag ka nang magmaneho. Subukan mo. Sa susunod na buhay, huwag ka nang magmaneho. Subukan mo. Isang walang kwentang delivery rider. Akala mo, kung sino ka, hindi kita papatayin. Susundin ko ang iyong apelyido. Wag. Ano ba sa delivery rider? Delivery rider. Kaya pa rin kitilin ang buhay mo. Magaling ka lumaban, ano? Anong silbi ng pagiging magaling? Kaya mong talunin ang 10? Kaya mong talunin ang 200? May 200 akong tao sa labas. Hindi ako naniniwala na kaya mong patumbahin lahat. Yung mga tao sa pintuan, yun ba? Buti naman, sabay-sabay na nating tapusin, mas madali. Ang yabang mo, binata. Hanggang ngayon, lakas mo pa ring hamunin ang 200 kong tao. Hindi mo yata alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Paolo, huwag kang magpakatigas. Ang dami ng tao ngayon. Hindi mo kayang solusyonan to. Mga walang kwenta lang, kahit magsama-sama, wala ring silbi. Kaya kong solusyonan. Ikaw lang mag-isa. Hindi mo sila matatalo. Delivery rider ka lang. Hindi na kailangan magpakatigas. Huli na para magsisi. Kapag nag-utos ako, lahat kayo, tapos na. Ang dami mong satsat. Miss Santos, tandaan mo ang 2 bagay. Una, ang lalaking nasa harap mo ay napakalakas. Pangalaw mo, huwag mong kalimutan ang una. Sa loob ng 30 segundo, ang mga basuran yan sa labas. Lahat ay babagsak.
Makinig kayong lahat sa akin. Patayin ninyo ang binatang ito. Hatiin sa 8 piraso. Paolo? Tiyak na patay na ang binatang yun. Yung lalaking bayaran mo, wala ring silbi. Dalhin dito ang bangkay ng binata. Buhatin ninyo papasok. Paolo, Hindi. Imposible. Paano mo nagawang talunin ang napakaraming tao? Paolo, ang galing mo naman. Kahit 200 tao, hindi ka matalo? Maliit na bagay lang. Sige. Ngayon, may importante akong gagawin. Babae, umalis ka na. Muling tanong ko na ito sa iyo. Sino ang nag-utos sa iyo ng lahat ng ito? Patayin mo na lang ako. Ako. Kung hindi ka pa magsasalita, diretsong papatayin kita. Wag. Sasabihin ko. Si Alana Garcia ang nag-utos sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit niya ginagawa ito. Ang panganay na dalaga ng pamilya Santos. Siya pala, Kilala mo siya. Alana Garcia. Sa mundo ng gang, tinatawag siyang Ate Alana. Siya ang pinuno ng East District. Sa lungsod area, isa rin siya sa mga kilalang tao. Pero ako at siya, walang anumang alitan. Sige. Ang tungkol kay Bea Santos, naayos na. Ngayon, ang pagbangga mo sa kaibigan ko. Magbabayad ako. 160,000 piso. Bigyan kita ng 160,000 piso. Para mo akong nililimos? Ang aking kaibigan. Gastos sa medikal, gastos sa nawalang trabaho, gastos sa pagkukumpuni ng sasakyan, at kompensasyon sa emosyonal na pinsala. Kabuuan ay 1,600,000 piso. 1,600,000? Magbayad ka. 1,600,000 piso. June, magbayad. Paolo, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana na-aksidente ang kaibigan mo. Tulungan mo akong dalhin si Marco sa ospital. Ako naman ang mag-iimbestiga kung sino ang nasa likod ng lahat. Tapos na ang usapan natin. Paano naging tapos na? Ang kasal ay kasal. Kung gusto mong magpanggap, sasama ako sa pagganap. Kapag natapos na ito, naiintindihan. Paalam. Ikaw. Paolo, pinilit mo akong gawin ito. Tita Elena, kain ka ngang orange. Bakit ka nandito sa bahay ko? Bumisita ako kay Tita Elena. Ang sinasabi ko, binalewala mo lang, di ba? Bastos na bata, paano ka magsalita? Napakawalang galang. Ako ang nag-imbita kay Bea na pumasok. Maupo ka. May sasabihin ako sa iyo. Paolo, sinabi na ni Bea ang tungkol sa inyo lahat sa akin. Lalaki ka. Dapat may pananagutan ka. Tita Elena, biktima rin ako sa bagay na ito. Ito ba ang sinasabi ng isang lalaki? Dapat ba? Iyan ay pag-iwas sa responsibilidad. Tita Elena, hindi naman talaga siya ang may kasalanan. May pananagutan din ako. Kung talagang ayaw niya, hayaan na lang. Aalis na ako. Bea, maupo ka. Hindi ka kailangang pumunta kahit saan. Tungkol sa bagay na ito, ako na ang bahala sa iyo. Si Bea, bilang manugang, tanggap ko na. Dahil kasal na kayo, dapat mong panagutan. Kung magsasalita ka pa ng ganyang walang kwenta, mag-ingat ka, baka paluin kita. Salamat, Tita Elena. Tita Elena, ako ang pamangkin mo. Bakit ka kumakampi sa iba? Anong panggagayuma ang ginawa niya sa'yo? Gusto ko talaga si Bea. Ang kanyang pagiging masunurin at matino. Mas magaling siya kaysa sayo. Sinasabi ko sayo. Dahil ngayon si Bea ay manugang na ng pamilya Reyes. Kaya ang mga bagay niya ay mga bagay ng pamilya Reyes. Ano ang balak mong gawin? Puntahan muna natin si Alana Garcia. Tingnan natin kung ano talaga ang balak niya. Kung pupunta ka sa kanya, mayroon akong isang bagay. Baka magamit mo ito.
Kapag nakita mo si Alana, ipakita mo sa kanya ang espadang ito. Tita, ano ito? Ito ay ibinigay sa akin ng isang matandang kakilala. Kapag nakita ni Alana ang espadang ito, ay dapat bigyan kanya ng kaunting tulong. Totoo ba yan? Subukan lang. Kung hindi ito magamit, okay lang. Dahil isang maliit na Alana Garcia ay hindi banta sa'yo. Ito ang aking problema. Gusto ko ring tumulong. Paolo, sasama ako sa'yo kay Alana. Ikaw? Tama na. Hindi ka marunong magbuhat, hindi ka marunong magdala. Makakaabala ka lang. Manatili ka na lang sa bahay. Inamin na ni tita na ako ay manugang ng pamilya Reyes. Siyempre sasama ako. Huwag mo akong iwan. Sabi ko hindi. Kapag nag-away, kailangan ko pang alagaan ka. Nakakainis. Tita, inaapi niya ako. Tita, ipagtanggol mo ako. Paolo, huwag mong saktan si Bea. Gusto niyang pumunta, isama mo na siya. Sa kakayahan mo, kahit 10 pa ang isama mo, walang problema. Tita Elena ako. Narinig mo ba? Pumayag na si Tita Elena na isama mo ako. Kung hindi mo ako isasama, hindi mo susundin si Tita Elena. Bea, mamaya, ibibigay ko sa iyo ang number ni Paolo. Kung may kailangan ka, tawagan mo siya. Sasagot siya agad. Kung gagawin kanyang istorbo, sabihin mo kay Tita Elena, ako ang bahala sa iyo. Salamat, Tita Elena. Tara na, ang panganay na dalaga ng pamilya Santos. Tita Elena, aalis na ako. Pagpasok natin, magsalita ka ng maayos. Huwag mo silang inisin. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, Miss Santos. Ako ay isang sibilisadong tao na makatuwiran. Hindi ako gagawa ng kahit anong kalokohan. Sana nga. Ang daldal mo. Sandali, wala pang bukas ang club. Balik kayo mamaya. Hinahanap ko si Ate Alana. Ako ang panganay na dalaga ng pamilya Santos. Bea Santos. Gusto kong makipagkita kay Ate Alana. Ikaw pala ang panganay na dalaga ng pamilya Santos. Si Ate Alana ay abala. Maghintay ka muna sa labas. Kapag hindi na siya abala, sasabihan kita. Ikaw, delivery rider, umalis ka na. Hindi ito lugar para sa'yo. Asawa ko siya. Kasama ko siya. Igalang mo ako. Asawa? Hindi ko akalain na ang panganay na dalaga ng pamilya Santos ay mag-aasawa ng delivery rider. Miss, ang kakaiba ng iyong panlasa. Nasaan si Alana? Palabasin niya ako. Mga kasama, may nagkakagulo. Sino ang nagkakagulo? Sino? Wag. Hindi kami nanggugulo. Pumunta kami para makipagkita kay Ate Alana, para pag-usapan ang isang bagay. Kasinungalingan. Ganyan ba kayo makipag-usap? Sa tingin ko, nanggugulo talaga kayo. Sino ang nagsimula? Mag-iwan muna ng kamay at paa. Paulem, Ate Alana. Ito ay usapan ng mga lalaki. Bakit ka nakikialam, babae? Manahimik ka na lang. Paolo, tumahimik ka. Ako na ang bahala. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Umatras. Bigyan kita ng 3 minuto. Palabasin si Alana para makipagkita sa akin. Kung hindi, sisirain ko ang lugar nito. Isang delivery rider. Ang yabang naman. Mga kasama, sugurin ninyo siya. Tigil. Ate Alana. Matagal na akong hindi nakakakita ng isang binatang sobrang mayabang. Ate Alana, si Paolo Reyes ay hindi. Miss Santos, mamaya na nating pag-usapan ng sa iyo. Ikaw ang pumutol ng mga binti ni Leo Mendoza. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan nito? Hindi. Sabihin mo. Noong nakaraang buwan, may gulo rito. Nasaktan ng isa kong tauhan. Pinutol ko ang mga paa at kamay niya. Giniling ko at pinakain sa aso kong Tibetan Mastiff. Ang natitira niyang katawan ay nasa isang tuyong balon sa South District.
Ate Alana, talagang hindi sinasadya ni Paolo. Magkano ba ang dapat naming bayaran? Ako ang magbabayad. Sino bang nagsalita sa iyo? Sampalin siya. Ang dami mong sinasabi. Pinalo mo ako? Ang tapang mo. Ano? Hindi ba pwedeng paluin ka? Pwede naman. Subukan mong pumalo muli. Ang sarap ng pakiramdam. Sofia, suburin siya. Hahatiin ko siya ng paisa-isa. Opo. Miguel. Paano mo nakuha ang espadang ito? Sa mukha mo, halatang kilala mo ito. Kaya ngayon, gusto mo bang putulin ang mga braso at binti ko? O mas gusto mong mag-usap tayo sa ibang lugar? Binata, nakakatawa ka talaga. Nagdadala ka ng sirang espada para manakot. Bakit hindi ka nalang mamatay? Ate Alana, Tumahimik ka. Pasensya na sa nagdaan. Sana ay patawarin mo ako, young Master Paulo. Kung hindi ka abala, pwedeng mag-usap tayo sa itaas? Sige. Mauuna na akong makipag-usap kay Alana. Bumalik ka sa kotse at hintayin mo ako. Sabay tayong dumating. Siyempre, sabay din tayong aalis. Hindi ko inaasahan na ikaw, babae, ay may pagkamatapat ka pala. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sisirain ang usapan mo. Sige na. Sino bang nagmamalasakit dyan? Nag-aalala ako na mag-isa kang aakyat. Hindi ako panatag sa'yo. Miss Santos, huwag kang mag-alala. Ako at si young Master Paulo ay aakyat lang para mag-usap ng konting bagay. Tara na, young Master Paulo, tuloy po kayo. Binibini may delivery pa ako mamaya. Gusto mo bang ma-drunk driving ako? Pasensya na, hindi ko naisip ng maayos. Juice na lang? Hindi ka ba natatakot na patayin talaga kita? Dapat kang magpasalamat. Wala kang aura ng papatay. Kung hindi, patay ka na sana ngayon. Young Master Paulo, magbigil ka. Huwag. Pwede na ba tayong mag-usap ng maayos? Young Master Paulo, pasensya na po. Hindi ko po kayo nakilala. Pasensya na sa ginawa ko kanina. Patawarin ninyo ako. Tama na. Huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan. May delivery pa ako mamaya. Sabihin mo na. Itong sirang espada. Anong kinalaman mo dito? Akin ang sirang espadang ito. Noong unang panahon, hinabol ako ng mga kaaway. Buti na lang, may isang dakilang tao ang sumagip sa akin. Kaya ibinigay ko sa kanya ang sirang espadang ito. Kung may taong darating na may dalang espadang ito upang makipagkita sa akin, kahit anong utos, gagawin ko ang lahat. Pero, young Master Paulo, maaari ko bang itanong, paano ninyo nakuha ang espadang ito? Ang sirang espada ay ibinigay ni Tita Elena. Ang taong nagligtas kay Alana Garcia noon, si Tita Elena ba? Pinapunta ako ni Tita Elena dala ang espada para makipagkita kay Alana Garcia. Baka, gusto ba niya na ako ang sumakop kay Alana Garcia para maging akin siya? Ang taong nagligtas sa iyo noon ay apelidong Reyes, isang babae. Oh, makikiusap po ako kay young Master Paulo. Ano ang relasyon ng babaeng ito sa inyo? Siya si Tita Elena ko. Ah, tama. Ang sinabi mo noon, may bisa pa ba? May taong dala ang sirang espada na ito na lumapit sa iyo. Anumang utos, hindi mo tatanggihan. Young Master Paulo, nagbibiro kayo. Ako po ay hindi magaling, pero ang pangunahing integridad ay mayroon ako. Ang buhay ko ay ibinigay ng Tita Elena ninyo. Wala nang usapan tungkol sa utos. Basta kailangan ng Tita Elena ninyo, kahit na gusto nila ang ulo ko, hindi ako mag-aatubili. Hindi naman ganoon kaseryoso. Hindi kita papatayin. Tatanungin kita. Ang taong nag-utos na lasunin si Bea Santos sino? Young Master Paulo, ang bagay tungkol kay Miss Santos ay medyo mahirap. Kung sasali kayo dito, tiyak na magkakaroon kayo ng problema. Akala mo ba gusto ko ito? Wala nang walang kwentang usapan. Diretso sagutin ang tanong. Oh, ang nag-utos sa akin na lasunin si Miss Santos at takutin siya ay ang panganay na young master ng pamilya Ramirez, Miguel Ramirez. Binigyan ako ni Miguel Ramirez ng 80 milyong piso para ibigay ko si Miss Santos sa kanya. Ang pamilya Ramirez ang nangunguna sa lungsod area. Tama, ang pamilya Ramirez sa lungsod area hindi naman makapangyarihan sa lahat, pero ay itinuturing na pinuno ng lungsod na ito. Kinokontrol nila ang mga sektor ng lipunan, at ang kabilang ang pamilya
Santos, sa tinatawag na iba pang mayayamang pamilya, kung ikukumpara sa pamilya Ramirez, ay hindi mahalaga. Subalit, ayon sa aking nalalaman, may mas mataas na tao sa likod ng pamilya Ramirez. Malaking tao, may malaking tao sa likod ng pamilya Ramirez. Tama, kontrolado ng pamilya Ramirez ang mga sektor ng lipunan sa lungsod area, at ako ang nasa ilalim ng mundo. Medyo kawili-wili. Tungkol kay Bea Santos, patuloy mo siyang bantayan. Kung may gagawin ang pamilya Ramirez, sabihin mo agad sa akin. At saka, alamin mo para sa akin kung sino ang nanakit kay Tita Elena. Alis na ako. Uy, young Master Paulo, hahatid kita. M. Paalam, young Master Paulo. Paolo, ayos ka lang ba? Okay lang, naayos na ang lahat, hindi ka naguguluhin ni Alana Garcia. Paano mo naayos? Si Alana ay nasindak sa aking malakas na presensya, kaya ako na ang boss niya. Kaya, sinabi ko lang sa kanya ng kaunti, at hindi ka na niya gagalawin. Ano ka ba? Paano ka naging boss niya? Sabihin mo nga ang totoo. Sinabi ko na ayaw mong maniwala. Sige, naayos na ang problema. Umuwi ka na. Kailangan ko pang magtrabaho. Pupunta ako sa grupo ng pagkakaisa para maningil. Samahan mo ako. Grupo ng pagkakaisa, May utang sila sa amin na 240 milyong piso. Kung wala ang perang iyon, mahihirapan tayong umunlad. Kaya, wala akong interes, ayokong pumunta. uy, Paolo, ang gwapo mo, sino bang nangangailangan ng tulong mo? Kaya ko rin kunin ang pera mag-isa. Tita Elena, ginawa mo na naman ang paborito ko na tokwat baboy. Naaamoy ko na sa hallway ang bango. Bastos na bata, sumunod ka sa amoy, no? Bilisan mo na. Ngayon, nagluto ako ng sabaw ng ulo ng isda para sa'yo. Oy, Paulo, kumusta na ang tungkol kay Miss Santos? May alitan ng ilang pamilya, may mga ayaw sa pag-iisang dibdib ng Ramirez at Santos, kaya nila ginugulo ang plano. Si Alana Garcia ay isa lang maliit na tauhan. Ang pamilya Ramirez ay naging makapangyarihan sa lungsod area. Ang kanilang likurang kapangyarihan ay hindi dapat balewalain. Paano nila hindi malalaman ang maliliit na galaw ng pamilya Wu? Sa tingin ko, naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon. Ngayon, nagalit ka sa pamilya Ramirez at sinira mo ang plano ng pamilya Wu, kaya ikaw na ang target ng lahat. Mag-ingat ka. Huwag mong maliitin ang kalaban. Ilang pamilya lang na hindi kabilang sa mga kilala, hindi ko sila pinapansin. Sino? Paolo, nasa grupo ng pagkakaisa ako. Sa opisina ng chairman. Iligtas mo ako. Gulo. Ang sabi mo ay gulo, pero ikaw ang pinakamabilis tumakbo. Nasa opisina ng Chairman Lim ako. Bilisan mo akong iligtas. Chairman Lim, ano ba ang gusto mong gawin? Chairman Lim, huwag kang lalapit. Binabalaan kita. Kung gagawa ka ng kalokohan, tiyak na hindi ka patatawarin ng pamilya Santos. Pamilya Santos? Pamilya Santos? Wala yan. Ako ay tauhan ni Young Master Miguel. Ngayon, ikaw mismo ang lumapit sa akin. Sasamantalahin ko ito ng lasa ng pinakamagandang babae sa lungsod area. Go! Iset up ang camera ng pinakamagandang babae sa lungsod area. Pelikulang pang-adulto. Dapat itong isave para panoorin sa susunod. Baka sa hinaharap, may mga kliyenteng gustong manood at maaari nating ibenta sa magandang presyo. Opo. Gago ka. Nag-message na ako sa asawa ko. Darating siya agad. Hindi mo narinig kanina ang sinabi ko, di ba? Akala mo ba talaga, ikaw pa ang dati mong sarili? Isang mensahe, ang magdadala kay Young Master Miguel, masyado kang naive. Siya ngayon, gusto kanyang ilubog sa tubig bilang parusa. Hindi naman siya asawa ko. Hindi si Miguel Ramirez? Ay, huwag mong sabihin, iyong walang kwentang delivery rider? Binabalaan kita. Ang asawa ko ay napakalakas. Kung gagawa ka ng masama sa akin, tiyak na hindi kanya patatawarin. Ha 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 ha! Ang funny mo talaga. Akala mo ba talaga, isang walang kwentang delivery rider, makakapasok dito sa akin at mailalabas ka ng ligtas? Oy, Miss Santos, wala pa ang asawa mo. Magpainit muna tayo. Kapag dumating siya, saka tayo magsimula. Gago ka, bitawan mo ako.
Miss Santos, ayoko talagang manakit ng babae. Huwag mo na akong pilitin. Ngayon imposibleng makalabas ka rito ng buo. Mas mabuting sumunod ka. Huwag mong subukang pasakitan ang sarili mo at saka nakipaglaro ka na sa isang hindi mo kilalang delivery. Ryder, huwag kang magpakabanal dito. Bitawan mo ako. Huwag siyang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang mag-alala. Magiging mahinahon ako. Bitawan mo ako. Hoy, may video pa pala Chairman Lin. Ang saya mo ah. Ah, ikaw pala yung binata. Nagbigay ka ng pagiging sinungaling sa asawa kay Young Master Miguel. Ang tapang mo ah. Nagkalakas kang pumunta rito mag-isa. Pero sayang. Ngayon, papauwiin kitang patay. Talaga? Gusto ko makita kung paano mo ako pipigilan. Walang hiya, isang delivery rider ay magtatangkang magulo rito. Parang gusto mong mamatay. Lumabas ka agad dito. Ah, binata. Ang tapang mong saktan ang tauhan ko. Ang lakas ng loob mo. Ang kinaiinisan ko ay yung mga taong sa pilitan. Anong taon na ba tayo? Gusto mo pa ng libreng serbisyo? Wala ka bang hiya? Binata, alam mo ba kung sino ako? Kung gusto mo, isang tawag lang, gagawin kitang walang libingan. Tinakot mo ako. Marami pa akong order na kailangan ihatid. Wala akong oras sa kalokohan mo. Tara na? Sinong maglalakas loob umalis kung hindi ko sinabi? Chairman Lin. Nasaktan mo ang binti ko. Papatayin kita. Hoy, ang tigas ng bibig mo ha. Ano gusto mong gawin sa kanya? Pupunta ako. Wawasakin ko siya. Bea Santos, binalaan kita. Huwag kang magulo. Ingat, baka hindi mo na makita ang araw bukas. Mahilig ka sa babae, di ba? Mahilig ka talagang maglaro sa mga babae, di ba? Ha ha ha. At ikaw, sa ganitong pagtulong sa masama, malamang marami ka nang nagawa. Huwag kang lumapit. Babala ko sa inyo. Nag-text na ako kanina kay Ate Alana. Darating siya anumang oras. Lahat kayo mamamatay. Ate Alana. Alana Garcia. HMP, natakot ka na no? Magkaibigan sina Ate Alana at Chairman Lin. Tiyak na hindi kayo tatakasin yan. Sige, hihintayin ko siya. Tingnan natin kung paano niya ako hindi tatakasan. Wala ka nang gagawin dito, umuwi ka na. Hindi pa ako nababayaran. Hindi pa ako pwedeng umalis. May utang ang kumpanya nila sa grupo ng ulap na 200 at 40 milyong piso. Pumunta ako rito ngayon dahil tumawag siya at sinabing kunin ko ang pera. Ang cash flow ng grupo ng ulap ay sobrang higpit na. Kung hindi ko makuha ang perang ito, malalagay sa panganib ang kumpanya namin. Hintayin natin siyang dumating. Isuot mo na ang damit mo. Kung hindi, baka isipin ng iba na exhibitionist ka. Ikaw ang exhibitionist. Salamat ha. Huwag kang magpasalamat. Alam ko na kapag naging involved ako sa babaeng tulad mo, tiyak na walang maganda, at tama nga ako. Sunod-sunod ang problema. Hindi ko alam kung ano pa ang mga kalokohang mangyayari sa hinaharap. Ah, Ate Alana, dumating ka na sa wakas. Bilisan mo, utusan mo ang mga tao mo na saktan siya. Tapos iwanan ng konting buhay para maramdaman niya ang sakit ng hindi siya namamatay. Pagbati, Young Master Paulo. Ha? Ate Alana, kilala mo ba siya? Sino ba talaga siya? Pasensya na, Young Master Paulo. Hindi ko alam na nandito ka. Narinig ko malapit kayo. Wala po. Siya at ako nagkakilala sa pamamagitan ni Miguel Ramirez. Pagkatapos, pinapasuweldo niya ako para tumulong sa ilang problema lang. Young Master, ano ba talaga ang nangyari dito? Wala naman masyado. Boss Lim nagustuhan ang panganay na dalaga ng pamilya Santos. Gusto niya libreng serbisyo kahit walang gastos. Tapos, hindi pumayag ang dalaga. Kaya gusto niya pilitin. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ang sama ng mga salita mo. Chairman Lim, sawang-sawa ka na sa buhay no. Young Master, ano ang gagawin mo sa kanya? Tingnan mo nga ang ugali niya. Bago ngayon, malamang marami na siyang naapakan. Sapat na ang buhay niya hanggang ngayon. Bahala ka na. Naiintindihan ko. Young Master, Young Master, Young Master, maawa ka naman.
Bigyan mo ako ng isang huling pagkakataon. Hindi na ako mauulit. Ate Alana, pakiusap. Ipaglaban mo ako kay Young Master. Hayaan mo akong mabuhay na parang aso. Ate, si Chairman Lim ay tauhan ni Miguel Ramirez. Kung papatayin natin siya ngayon, baka magalit ang pamilya Ramirez. Paano kung gusto ko talaga siyang patayin? Dahil sinabi na ni Young Master Paulo, huwag kang mag-alala ng sobra. Oo, Ako ay handang magbayad. Kung papayagan mo akong mabuhay, ngayon na agad ipapagawa ko sa finance ang utang na 300 at 40 milyong piso sa grupo ng ulap ilipat. At saka, handang-handa rin akong magbayad ng dagdag na 40 milyong piso kay Miss Santos. Para kang namimigay sa pulubi. Ito ang iyong teritoryo, ayoko ring gawing mahirap para sa iyo. Pagkalipas ng 15 minuto, kung walang 320 milyong piso na nailipat sa account ng grupo ng ulap, sige, patayin siya. makatitiyak ka, Young Master Paulo. Hindi siya mag-aatubiling maglipat. Boss Lim, alam ko. Tiyak na maghihiganti ka sa akin. Babalaan muna kita. Ano mang paraan pwedeng itutok mo sa akin? Kung hahawakan mo muli ang iba pang nasa paligid ko, sisiguraduhin kong papatayin ko ang buong pamilya mo, sinasabi ko, gagawin ko. Paulo, maraming salamat sa iyo ngayon. Hindi ka pa kumakain? Tara, iyaya kita kumain. Huwag mo akong idamay, ang kumain kasama mo, tiyak na magdadala sa akin ng maraming problema. Umuwi ka na muna, may delivery pa ako. Tandaan mong ibalik ang damit ibang araw. Ito ay kalahating araw kong sahod. Suki ba ako sa iyo? Kahit nakasama mo ako, ayaw mong magtagal kahit 1 minuto. Ate, hindi mo alam kung gaano kahirap ang walang pera. Kahit nakahiga ka lang sa bahay, tumatakbo pa rin ang kumpanya mo, kumikita ng pera. Pero ako, kapag hindi ako pumasok, walang kita. Kailangan ko ring magbayad ng upa at gamutin si Tita Elena. Sa tingin mo ba may oras ako para magsayang? Dumating na ang bayad mula sa grupo ng pagkakaisa. Ibigay mo sa akin ang account number mo. Ililipat ko sa iyo ang sobrang 80 milyong piso. Ngayon, hindi ka na kailangan pumasok. Samahan mo akong kumain. Ayoko. Pera mo iyan. Bakit mo ibibigay sa akin? Hindi mo ba sinabing kapos ka? Bakit ngayong nasa harap mo na ang pera, ayaw mo pa? Hindi tumatanggap ng limos ang isang marangal na tao. Ayokong maging lalaking bayaran. Baba. Baba. Hay nako. Wala akong pakialam. Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, susumbong ako kay Tita Elena. Sasabihin ko na binubuli mo ako. Hemp! Pag-abuso sa kapangyarihan, no? Akala mo ba matatakot ako? Nakakatawa. Kung aalis ka, tatawagan ko si Tita Elena. Sigurado ako, kayang-kaya kanyang pagsabihan. Tumawag ka. Kung makikinig ako sa'yo ngayon, babaliktad ang pangalan ko. 3, 2, 1. Sakay na. Saan tayo kakain? Huwag ka nang mag-alala. Magmaneho ka lang. Tara na. Eto. Sabi mo ikaw ang manlilibre sa akin. Ikaw mismo ang nagluto. Anong problema? Ako ang nagluto. Hindi ka pa masaya. Sabi ko sa'yo. Ikaw ang una sa buong lungsod Arya na nakatikim ng luto ko. Nagluto ka na ba dati? Wala pa. Pero napanood ko ang tagapagluto namin na nagluto. Akala ko madali lang. Ay. Sigurado ka bang makakain itong luto mo? Sino ang hinahamak mo? Malalaman mo mamaya kung ano ang tunay na head chef. Sige, kunin mo sa microwave oven yung 8 itlog. Ikaw? Anong sabi mo inilagay mo sa microwave oven? Itlog. Pasensya na. Hindi ko alam na sasabog pala. Sige, maghugas ka na. Ang dumi. Kumain lang sa inyo, muntik na akong mamatay. Matigas ang dila, malambot ang puso. Tingnan natin hanggang kailan ka magpanggap. Naku. Ikaw? Ayos ka lang ba? Nasprayin ko lang ang paa ko kanina. Tulungan mo ako.
Ikaw, huwag kang magsamantala. Dalhin mo ako sa kama. Nag-iisip ka ng sobra. Ako si Paolo. Hindi ako ganoong tao. Kunin mo ang gamot para sa sprain. Iabot mo sa akin. Masakit na talaga ang binti ko. Ah. Ay, Dito ba? Mag-relax ka. Kung hindi, hindi papasok ang epekto ng gamot. Talagang ikaw ang CEO ng isang malaking kumpanya. Ang galing ng pangangalaga sa balat mo. Kung sasamantalahin mo muli ako, hindi ko nahahayaang lagyan mo ako ng gamot. Kapag seryoso ang lalaking ito, gwapo naman pala. Bakit sa ibang oras nakakainis siya? Palagi niya akong inaapi. Bakit ganyan ka tumingin sa akin, Miss Santos? Huwag mong sabihing may malalim ka ng pagmamahal sa akin. Ikaw naman, ano ba? Sandali lang ang pagiging seryoso mo. Lumabas ka na. Hindi na masakit ang binti ko. Ama. Wait. Ay hinahanap ka ng aking ama. Wait, Ako si Don Emilio Santos, ang ama ni Bea. Pagkalipas ng kalahating oras, room 308, sa Casa Elegancia. Gusto kitang makita. medyo kawili-wili. Ano ang sinabi ni Don Emilio sa iyo? Ah, wala naman, inanyayahan niya ako sa Casa Elegancia. Casa Elegancia. Narinig mo na. Siyempre, Casa Elegancia. Ito ang pinakamataas na club sa lungsod area. Walang iba. Ang pamilyar mo, nakapunta ka na. Halos gawin na ni Don Emilio na bahay iyon. Ako ang sumasalo ng kanyang mga bayarin sa alak. Bakit kanya inanyayahan doon? Malalaman mo pagdating natin, tara na. Miss Santos, sumasabay ako sa iyong kotse. Si Don Emilio ay laging nasa mga club at bar. Nagpapakasasa sa kasiyahan, nalulong sa iba't ibang bar at club. Sikat siya bilang walang kwenta sa lungsod. Arya, ang mga mahahalagang bagay sa bahay. Wala siyang pakialam. May masama siyang balak sa iyo. Kahit papaano, siya ang iyong ama. Ganyan mo siya tratuhin. Mas gugustuhin ko pang wala akong ama. Kayo po sina, Mr. Reyes at Miss Santos ba? Mangyaring sumunod sa akin. Si Don Emilio ay matagal nang naghihintay. Hahaha, inom ako, inom ako. Ikaw din, inom. Ahahaha. Don Emilio, dumating na si Mr. Reyes at Miss Santos. Paolo, dumating na si Bea. Halika, umupo ka. Tumigil kayo sa pagsayaw. Patayin ang musika. Sumabay ka sa manugang ko sa inom. Alagaan mo ang manugang ko. Malaki ang tip. Hahaha. Umalis kayo, lumayo kayo. Don Emilio, anong ibig mong sabihin? Ngayon, pinatawag ko si Paolo para magsaya lang. Iinom lang naman, di ba? Sinong lalaki ang hindi gumagawa niyan? Ano sa tingin mo, Paolo? Hahaha. Tagapamahalang Cruz. Palitan mo ang mga babae. Papasukin ang iba. Hayaan ang manugang ko na pumili. Hahaha. Wala kang hiya. Alam ko na may masama kang balak. Paulo, umalis na tayo. Ay, bakit aalis? Hindi pa ako nakatagay kay Don Emilio. Totoo si Don Emilio. Kung hindi mo gusto, pwede kang umuwi muna. Ikaw. Inom, inom, inom. Mamatay ka sa inom. Wala na akong pakialam sa'yo. Hahaha. Yan ang tama. May mga bago sa club. Mga bagong estudyanteng babae. Kung gusto mo, tawagin natin sila para makita mo. Kung ayaw mo ng mga innocent, palitan natin ng mga dayuhang babae. Siguradong magugustuhan mo. Lahat ng gastos ngayong gabi, ako ang magbabayad. Hahaha, salamat, Don Emilio. Pero nakipag-cooperate na ako sa'yo. Pinaalis ko si Bea. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Paolo, sana pumunta ka sa grupo ng Ulap, Tagapamahala Santos. Paolo, basta ipapangako mo sa akin na aalagaan mo si Bea at ang grupo. Ipinapangako ko na pagkatapos kong mamatay, ang buong pamilya Santos at ang buong grupo ng Ulap ay magiging iyo. Ano sa tingin mo? Hindi maganda. Miss Santos, delivery rider lang ako. Walang silbi ang pangako mo sa akin. Seryoso ang sinasabi ko sa iyo.
Pero nagbibiro ka lang. May saysay ba ito? Kung isa ka lang talagang delivery rider, paano naging sunod-sunuran sa'yo si Alana Garcia? Bakit ka nangahas na lumaban sa pamilya Ramirez ni hindi ka natatakot kay Miguel Ramirez? Ito ba ang ginagawa ng isang delivery rider? Hanggang kailan ka magpapanggap? Hindi ako nagpapanggap, marunong lang ako ng kaunting martial arts. Pero binigyan mo ako ng maraming pangako ng taos-puso, hindi naman dahil kay Miss Santos. Kung hindi lang dahil nagustuhan ka ng anak ko, matagal na kitang ipinakain sa isda. Hanggang kailan ka magpapanggap? Hindi ako nagpapanggap, marunong lang ako ng konting sipa-sipa. Pero dahil tapat ka sa akin, At marami kang ipinangako. dahil lang ba natulog ako sa anak mo? Kung hindi lang nahulog ang anak ko sa iyo, matagal na kitang pinakain sa isda kasama ang pamilya Chen mo. Paolo, kung papayag ka sa isa sa mga kondisyon ko, ang selyo ng pamilya Santos. Ayoko, nagpakasal lang ako kay Bea para gampanan ang responsibilidad. Ang pamilya Santos at ang grupo ay akin na. Wala akong balak pangasiwaan iyon. Kaya tumanggi ako. Ayaw mo? Ang pamilya Santos, kahit medyo hikahos ngayon, ay isang malaking kumpanya na nagkakahalaga ng bilyong piso. Ganyan ka katigas ang ulo? Kung mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang responsibilidad. Ang responsibilidad ko ay gagampanan ko. Ang hindi akin, hindi ko na pakikialaman. Don Emilio, salamat at sinabi mo ang lahat ng ito. Kung wala nang iba, mauna ka na. Paolo, Lumabas ka na sa wakas. Akala ko maghapon ka riyan. Gusto ko sana. Natatakot lang ako na baka sumabog ang isang seloso. Sino ang nagsiselos? Ano ba ang pinag-usapan ninyo sa loob? Wala naman. Sinabi niyang alagaan kita. At ako na raw ang magiging ulo ng pamilya Santos. Paano niya sasabihin iyon, hindi naman siya umuuwi? Binayaran ka ba niya? Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Hoy, Young Master Paulo. ikaw. Taga kay Alana. Young Master Paulo. Bilisin mo. Iligtas mo si Ate Alana. Dinala siya ng mga tauhan ni Miguel. Bilisin mo. Iligtas si Ate Alana. Nasaan si Alana? Kung ayaw mong mamatay, huwag kang makialam. Umalis ka na. Sino sila? Taga-pamilya Ramirez sila. Sinalakay ng pamilya Ramirez si Ate Alana. Hindi mo ba narinig, binata? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Kung hindi kayo aalis, mamatay. Wala kang alam. Di ipapadala muna kita sa kamatayan. Boss, gago. Papatayin kita. Ano ba talagang nangyari? Nasaan si Alana? Nasa Club Shelo si Ate Alana. Ngayon, inanyaya ni Miguel si Ate Alana sa Club Shelo para kumain at mag-usap. Nag-aalala si Ate Alana na baka ito ay patibong, kaya hindi niya ako pinayagang sumama. 1 oras na ang nakalipas, nakatanggap ako ng balita. Paano siya mamamatay? May nangyaring masama. Young Master Paulo, pakisuyo, iligtas mo si Ate Alana. Si Kexen ang makakapagligtas sa kanya. Pakiusap. Bea, ikaw na ang bahala sa lugar na ito. Tapos, hanapin mo si Tita Elena. Gamutin ang sugat. Sasama ako sa iyo. Kasama ako sa iyo. Nag-set up si Miguel Ramirez ng patibong para saktan si Alana Garcia. Tiyak na mapanganib ang sitwasyon. Dumating si Miguel Ramirez para sa akin. Kung sasama ako sa iyo, hindi magiging delikado. Ikaw, nandito si Sofia. Magpapadala ako ng tao para alagaan siya. Tara na, bilis. Habang tumatagal, mas mapanganib para kay Alana. Si Babaeng walang kwenta. Bakit mo ginagawa ito? Kailangan mo pang kalabanin ang pamilya Ramirez. Hindi ba sapat ang pangalan ng pamilya Ramirez? O lumakas ka na? Gusto mo nang mag-isa? Ano ang gusto mong gawin? Harapin mo ako. Ano ka? Mahal ko? Kung hindi dahil sa halaga ng paggamit mo. Matagal ka ng patay. Ano? Ano ang gusto mong gawin?
Ikaw Alana, ay handa para sa isang taong hindi mo alam kung saan galing, na biglang sumulpot na binata. Maku, gumawa ng ganito karami. Tingnan natin. Kung ano ang espesyal sa kanya. Miguel, ano mang gusto mong gawin, sa akin mo na lang ilabas. Huwag mong galawin si Young Master Paulo. Tingnan ang oras. Malapit na. Miguel Ramirez. Miguel na walang kwenta. Nandito na ako. Pakawalan mo siya. Pakakawalan ko lang dahil sinabi mo. Ano ako? Walang hiya. Young Master Paulo, umalis ka na. Ito ay bitag niya. Ah! Umalis ka. Una itong si Bea Santos. At pagkatapos itong, Paulo. ano ba ang kakayahan mo para mapasunod si Jeng Debang? Simple lang. Hindi ko alam kung narinig mo na ang isang kasabihan, Young Master Miguel, ang nasa tamang landas ay maraming tumutulong. Ang nasa maling landas ay kakaunti ang tumutulong. Ha ha ha. Sinasabi mong ako ang nasa maling landas? Ha ha ha. Alam mo ba na sa lungsod area, ang pamilya Ramirez ang siyang batas. Ang aking pamilya ang siyang langit. Ano ang kailangan mong gawin para pakawalan siya? Pakawalan siya. Iwan mo siya. At maging alaga ko. Pag-iisipan ko. Ikaw. Gusto mo siyang hiwalayan ako? Pumayag ba ako? Ay, ito ba ang lalaking bayaran o siya ang pumili? Paano kung gusto ko pareho? Ang mga bata lang ang pumipili. Bea Santos, Alana Garcia, lahat gusto ko. Paulo, kailangan ng lakas para pumili. Hindi pa kita na ipakilala. Itong dalawa. Espesyal kong dinala mula sa Timog Silangang Asya, mga assassin na inimbita ko. Pumatay ng tao, parang pumatay ng manok. Young Master Paulo, huwag mo akong pakialaman. Hindi mahalaga ang buhay ko. Hinuli ka nila para maakit ako palabas. Ako ang nakapagpahamak sa'yo. Insekto lang. Magpahinga ka muna. Ilalabas kita agad. Hahaha, ang laki ng bibig mo. Unahin mo muna silang dalawa. Binata. Humanda kang magbayad para sa iyong kayabangan. Mamatay ka. Makinig kayong lahat. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Putulin ninyo ang isang braso ninyo at makakalabas kayo ng buhay. Kung hindi, mamamatay kayo. Binata, saan ka biglang sumulpot? Sobrang yabang mo naman. May kalahating minuto pa. Binata, ang pagiging cool ay may presyo. Tapos na ang oras. Kung gusto mong mamatay, bibigyan kita ng kamatayan. Mga kasama, atakihin. Patayin siya. Mga insekto. Ngayon kayo na ang susunod. Kayo ba ang mag-aayos nito o ako na ang gagawa para sa inyo? Huwag kang lumapit. Lumapit ka pa, papatayin ko siya. Kung ganyan ka pala kagaling lumaban, ako na ang makakalaban mo. Ay! Lobo, bilis. 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 Patayin mo siya. Patayin. Ako na ang makakalaban mo. Ito, hindi. Ito. Paano nangyari ito? Walang imposible. Ang katotohanan ay nasa harap mo. Huwag kang lumapit ako. Ang pamilya Ramirez ay ang pinakamayamang pamilya sa lungsod area. Kung mamatay ako, tiyak na hindi ka pababayaan ng aking pamilya. Talaga? Pinakamayamang pamilya, di ba? Wag. Huwag kang manakit. Huwag. Di kita kayang saktan. Talaga? At ang pamilya Santos. Paano naman ang pamilya Santos? Oo. Ikaw, isang hamak na delivery rider. Walang iniisip, walang inaalala. Pero ang pamilya Santos ano? Kung mamatay ako, kakayanin ba niya ang paghihiganti ng pamilya Ramirez? Natakot ka na, di ba? Tama yan. Alam ng lahat na si Bea Santos at ikaw, Paulo Reyes, ngayon ay pumunta sa akin. Kung mamatay ako,
Kakayanin ba ng pamilya Santos ang paghihiganti ng pamilya Ramirez? Ang pamilya Ramirez ay agad na maglulunsad ng atake laban sa pamilya Santos. Gawin mo na, hindi ako natatakot. Ikaw? Kung kaya kong itaguyod ang unang pamilya Santos, kaya ko ring itaguyod ang pangalawang pamilya Santos. Ang panganib na ito, handa akong panagutan kasama mo. Umalis na tayo. Salamat, Young Master Paulo, sa pagligtas sa akin. Hindi kita sinisisi. Ang bagay na ito, sa totoo lang, ako ang nagdala sa iyo sa problema. Kamakailan, palagi akong sumusunod kay Bea. Si Miguel Ramirez, hindi niya magagamit si Bea laban sa pamilya Ramirez, kaya't kailangan niyang unahin ako. Kasalanan ko ito. Dahil kulang ang kakayahan ko, hindi ko kayo matutulungan. Ay, okay lang yan. Kahit si Miguel Ramirez o ang pamilya Ramirez, kaya kong harapin mag-isa. Sa panahong ito, magpahinga ka muna at pagbutihin ang iyong sarili. Kapag natapos ko na ang pamilya Ramirez, ikaw na ang magiging emperador ng underground ng lungsod area. Nag-aalala ka ba sa akin? Kaya hindi mo pinatay si Miguel. Huwag kang mag-assume. Natatakot ako para sa sarili ko. Kaso ng pagpatay, tama na. Tungkol dito, ako, magpapasya ko. Oo nga pala, hindi ko talaga alam kung ano ang ibibigay sa'yo. Kaya pumili ako ng mas magandang sigarilyo para sa'yo. Mula ngayon, bawasan mo na ang paninigarilyo ng mababang kalidad na sigarilyo. Ang mas mababang kalidad, mas nakakasama sa katawan. Bakit mo ako ginaganyan, Kabuti? Huwag mong sabihin na nagkakagusto ka sa akin? Hindi tayo bagay, huwag mong sayangin ang nararamdaman mo. Kung gusto mo, kunin mo. Kung hindi, edi wag. Oy, biro lang. Bakit ka seryoso masyado? Saka, paano mo hihingiin pabalik ang regalo? Alam mo ba ang bibig mo? Talagang nakakainis. Ito ang aking tunay na ugali. Huwag mo akong ikumpara sa mga binatang may ayos at may ambisyon na nasa paligid mo. Mag-ingat ka. Bea. Bea, Paulo, ako, ang lamig ko. huwag kang magsalita. Ihahatid kita sa ospital. Matagumpay ang operasyon. Wala ka na sa panganib ng buhay. Bea, kumusta ka? Mabuti ka na ba? Aliyah, dumating ka na. Magkakilala kayo? Ipakilala ko kayo. Ito ang matalik kong kaibigan, si Dr. Aliyah Cruz. Siya rin ang direktor ng ospital na ito. Direktor. Napakabata pa naman. Si Aliyah ay hindi lamang ang pinakabatang direktor ng lungsod area, ang pinakabatang direktor, kundi pati na rin ang pinakabatang direktor sa buong bansa ng isang top-tier na ospital. Talaga? Mukhang malakas ang koneksyon ni Miss Cruz. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Anong ibig sabihin ng malakas na koneksyon? Ang tagumpay ko ngayon, datay dahil ba sa backer? Umalis ka na kung wala kang gagawin. Huwag mong abalahin ang pag-check ko kay Bea. Bea Santos, tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Naiintindihan mo? Ayos lang ako. Ako? Muntik ka nang mamatay sa operasyon. Hindi ka na nakaligtas. Iyan ang tinatawag mong ayos? At ikaw, lumabas ka na. Kuya Paulo, kumusta na si Miss Santos? Wala na siya sa panganib. Hindi ko inaasahan na magpapadala si Miguel ng assassin. Minamaliit ko siya. Kuya Paulo, paano ang pamilya Ramirez? Paano mo iyon haharapin? Sa panahong ito manatili ka sa ospital kasama si Bea. Kakausapin ko si Tita Elena. Nandito ako kaya walang problema kay Bea. Hinintay mo akong pumunta rito para sabihin ang ano? Tita Elena, sabihin mo. Kung ang lungsod area ay pamilya Santos na lang. Maganda ba iyon? Ang utak mong matigas sa wakas ay nagising sa katotohanan. Gawin mo ang gusto mo. Ano man ang gawin mo, susuportahan ka ng tita mo.
Kapag natapos na ito, ang kasal ninyo ni Bea ay kailangan ng planuhin. Si Bea sa lahat ng aspeto ay hindi nagkukulang. At sa pagkakataong ito, hindi niya inalintana ang kanyang buhay para saluhin ang bala para sa iyo. Kung hindi mo pakakasalan ang ganyang babae, sino pa ang gusto mong mapangasawa? Dali samahan mo si Bea. Dali na. Ang dragon ay lumabas sa bangin. Tiyak na aakyat sa siyam na langit. Dumating na ang panahon. Magpahinga ka. Nasuri na ako ngayon. Wala namang problema. Gagaling ka rin. Hindi mo kasalanan ito. Huwag mo nang isipin. Akala ko dati isa kang problema. Ang pagpapanatili sa iyo sa tabi ko ay magdadala lang ng gulo. Pero ngayon, ako pala ang pinakamalaking problema. Hindi na mahalaga kung problema ba o hindi. Paolo, makipaghiwalay na tayo. Hindi na kita istorbohin. Marami kang naitulong sa akin noon. Ngayon, inako ko ang bala para sa iyo. Kaya tapos na ang usapan. Wala nang utang na loob sa isa't isa. Bakit mo nasabi iyan? Nakapunta sa pinto ng kamatayan, naging malinaw sa akin ang maraming bagay. Noon, nagkaroon tayo ng isang gabi. Pero wala naman tayong nararamdaman. Ang pilitin tayong magsama ay magpapahirap lang sa dalawa. Hindi ba? Pero, alam ng buong lungsod area na nagkasama tayo sa kama. Hindi ka ba natatakot na wala nang magkakagusto sa iyo? Kailangan bang may magkagusto sa akin? Hindi ko kailangan ng lalaking buhayin ako. Kailangan bang may magpakasal sa akin? Mr. Reyes, kung wala ka ng ibang gagawin, umalis ka na. Pagod na ako. Gusto kong magpahinga. Magpagaling ka, aalis na ako. Baliw na bata. Bakit kailangan mong gawin yan? Tita Elena, ako talaga ang dahilan ng marami niyang problema. Ngayon, malinaw na sa akin. Ayoko na siyang maabala. Kuya Paolo, ngayong araw lang lumabas si Miss Santos sa ospital. Hindi ka ba talaga balak puntahan siya? Hindi, ayaw niya tayong makita. Ano ang gagawin ko roon? Kuya, sa totoo lang, bagay kayo ni Miss Santos. Ang ganda niya, at mabait pa, at mabuti ang kalooban. Kayo talaga, sayang. Oy, Paolo Reyes, pumunta ka sa Pamilya Santos. may kailangan ka ba sa bahay niyo? Siyempre, kung walang dahilan, di kita tatawagin. Si Zhao Yichen ay pumunta sa Pamilya Santos para manligaw. Si Zhao Yichen ay pumunta sa inyo para manligaw. Ano ang gagawin ko roon? Gago ka. Gusto mo talagang pakasalan ni Bea si Zhao? Hindi pa kita sinisingil sa pagkakasaktan mo kay Bea. Alam mo ba na umiyak si Bea buong gabi nung umalis ka sa ospital? Kung sasaktan mo siya ulit, papatayin talaga kita. Kuya Paolo, anong meron? Si Zhao Yichen ay nasa Pamilya Santos para manligaw. Grabe, ano ba to? Talaga bang gusto ni Zhao Yichen na pakasalan si Miss Santos? Hindi siya, may sungay na siya. Hindi ba siya natatakot? Napag-usapan siya sa likuran? Tama na, tara, mang-agaw tayo. Kaibigang Emilio. Bea, narinig ko na galing ka lang sa ospital. Sadyang nagmula ako sa ibang bansa para dalhan ka ng mga regalo. Subukan mo. Salamat sa pag-aalala, Young Master Miguel. Maliit lang na sakit. Hindi na kailangan ang regalo. Bea, sa huli, magiging pamilya tayo. Hindi na kailangang maging formal. Oo, Bea. Ikaw at si Miguel ay magiging engaged na. Huwag kayong maging estranghero. Tita Clara, parang hindi ako pumayag na magpakasal sa kahit sino. Bea, panahon na ba para sa mga ganyan? Nag-aalboroto ka pa rin.
Si Young Master Miguel, sa lahat ng aspeto ay mas mahusay kaysa sa iyo. Ang pakakasalan mo siya ay isang biyayang nakuha mo sa nakaraang buhay. Huwag mong sayangin ang biyaya. Ang aking kasal, ako ang magdedesisyon. Hindi na kailangan pang mag-alala si Tito Jose at Tita Clara. Young Master Miguel, may kasintahan na ako. Hindi ako makikipag-engage sa iyo. Umuwi ka na. Bea, anong kalokohan ang sinasabi mo? Saan ka nagkaroon ng kasintahan? Ikaw ay miyembro ng pamilya Santos. Ang iyong kasal ay desisyon ng aming pamilya. Kailan ka nagkaroon ng karapatan na magdesisyon? Sa buong buhay mo, si Young Master Miguel lang ang mapapangasawa mo. Young Master Miguel, talagang pasensya na. Kanina si Bea ay nagbibiro lamang. Huwag mong seryosohin. Tito Jose, sobra naman kayo. Alam ko na si Bea ay nagbibiro sa akin. Kasalanan ko rin na masyado akong abala nitong mga nakaraang araw. Walang oras na makasama siya. Young Master Miguel, hindi ako nagbibiro sa iyo. Uulitin ko, may kasintahan na ako. Hindi ako makikipag-engage sa iyo. Salamat sa iyong pagmamahal. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Wala akong ganoong kapalaran na makapasok sa pamilya Ramirez. Huwag mo nang sayangin ang oras sa akin. Bea Santos, sobra ka na. Bea, ano bang gusto mong gawin? Ang mga ginawa mo. Hindi mo ba alam? Hindi ka naman niya hinahamak. Dapat kang magpasalamat ng lubos. Nagsasalita ka pa ng walang katuturan? Gusto mo ba kaming patayin sa inis? Tita Clara, ang mga bagay ko, wala na kayong dapat ipag-alala. Kaibigang Emilio, mukhang may sama ng loob si Bea. Ay, Chairman Ramirez, pasensya na talaga. Kulang kami sa disiplina. Mangyaring unawain ninyo. Ang mga pangyayari ngayon, hindi ka pwedeng magmatigas. Ang kasalang ito ay napagpasyahan ng pamilya. Kahit ayaw mo, kailangan mong pumayag. Talaga bang napagpasyahan ng pamilya? O ikaw ang nagpasya? Ang gusto mo ay pakasalan ko siya. Para ang pamilya Santos makikinabang sa kanyang impluensya? Walang galang kulang sa disiplina. Kung hindi ka disiplinahin ng iyong ama, ako na ang magdidisiplina para sa kanya. Suntok, patayin mo ako. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal. Ikaw, Uy, ang daming tao, nag-uusap ba kayo? Ipinagbibili ba ninyo ang anak para sa inyong kapakanan? Paolo, Walang hiya, ang mga tao sa labas. Kumakain ba ng tae? Paano nyo pinapasok ang delivery rider? Pinapasok nyo? Paolo, bakit ka nandito? Umalis ka na. Ay, bakit ako aalis? Ako ay dumating para agawin ang kasal. Walang hiya, sino ka? siya. Siya, si Paolo Reyes. Ikaw pala tong gago. Pumunta ka pa dito sa pamilya Santos? Bea, ikaw ba ang nag-imbita sa kanila? Walang utang na loob na anak? Gusto mo bang mapariwara ang pamilya Santos? Tumahimik ka nga. Ang ingay. Baliw na matanda. Ikaw, Pinagmumura mo ako, binata? Ngayong araw na ito? Mas mabuting manahimik ka. Hindi ako sanay manakit ng babae. Kung may tapang ka, subukan mo akong saktan. 2 delivery rider. Mahal ko? Pumupunta sa pamilya Santos, nagpapakita ng kapangyarihan. Talagang baligtad na ang mundo. Kumain ka ba ng bawang? Ang baho ng bibig mo. Walang hiya kang tao. Magulo sa pamilya Santos? Ayaw mo na bang mabuhay? Tumahimik ka rin. Sino ang nanakit kay Bea kanina? Huwag mo na akong alalahanin. Umalis ka na kasama si Marco. Sino ang nanakit sa kanya? Ako. Bilang isang nakababata, hindi marunong rumespeto sa nakatatanda. Hindi ba dapat siya? Walang hiya, sinaktan mo ako. Bakit? Bawal ba? Kung magsalita ka pa ng isang salita, maniniwala ka bang palalabasan kita ng tae? Ang tapang mo talaga, ang aking babae ay ginalaw mo. Ang pamilyang walang pagkatao. Hindi na kailangan manatili. Sumama ka sa akin. Aalagaan kita. tigil! Sino ka ba? Paolo, nagkukunwari kang hindi mo ako kilala. Masaya ba yan? Sikat ka ba? Kailangan ko bang kilalanin ka? Siyang Master Miguel pala. Pasensya na. Akala ko, kung sino lang na walang kwenta. Walang hiya. Paano ka? Nakikipag-usap kay Young Master Miguel? Lumuhod ka agad. Humingi ka ng tawad kay Young Master Miguel. Tanga. Pero buti nandito ka. Para di na kita hahanapin. Ngayon, opisyal kong sinasabi sa iyo. Si Bea ang aking babae. Pakiusap, lumayo ka sa kanya. Kung malaman ko na ginagambala mo siya, ikaw ang mananagot. At kayo, kung sino man sa inyo, mangahas na gamitin ang kasal ng aking babae para sa kapakanan ng pamilya Santos. Sisiguraduhin ko na kayo. Wawasakin ko ang buong pamilya Santos. Huwag pagdudahan ang aking sinabi. Sinasabi ko, ginagawa ko.
Binata, nilalait mo ang young master ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Ingat. Imposible. Kung gusto mong lumaban, bilisan mo. Sandali. Isasama ko pa ang aking babae. Para mamasyal. Huwag mong sayangin ang oras namin, okay? Binata, huwag kang masyadong mayabang. Susubukan kita. Matandang lalaki, sigurado ka bang gusto mong lumaban? Hindi ka ba natatakot na mapilayan? Tigilan na ang daldal. Ngayon ay naglakas loob ka na hominy ng pamilya Ramirez. Gusto ko ring malaman kung gaano ka kagaling. Salo, Ikaw? Kuya Paulo, ang galing mo talaga. Lalakas loob mo bang galawin ang tao ng pamilya Ramirez? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Wala kang alam sa limitasyon. Ano, young Master Miguel, tatawag ka pa ba? Kung tatawag ka, dito lang ako maghihintay sa'yo. Pero mag-utos ka na magpadala ng mga magagaling. Mga insekto, tamad akong kumilos. Mukhang minamaliit kita. Hindi ko inaasahan na sa lungsod Arya, may isang binata na ganito kagaling. Talagang nagulat ako, kaibigang Emilio. Tigilan na natin ang usapin ngayon. Ang kasal ni na Miguel at Miss Santos ay pag-uusapan sa ibang araw. Chairman Ramirez, pasensya na talaga. Sa ibang araw, tiyak na isasama ko si Bea upang humingi ng tawad. Sanay ka na bang maging alipin? Ang aking sinabi binalewala mo ba? Huling sasabihin ko, si Bea Santos ay ang aking babae. Mula ngayon, sino man sa inyo ang maglakas loob na mag-isip sa kanya, ginagarantiya kong magsisisi kayo habang buhay. HMP, binata, mainitin ang ulo mo. Sa lungsod Arya, wala pang naglakas loob na magsalita ng ganito sa pamilya Ramirez. Ngayon, babayaran mo ang iyong mga salita at gawa. Siye, lagi kayong tanggap na lumapit sa akin. Young Master Miguel, paalala lang sa iyo, kung may problema ka sa hinaharap, diretsuhin mo ako. Kung maglakas loob kang galawin ang mga tao sa akin, ginagarantiya kong papatayin kita. Paulo, magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. dito sa bahay, kumain na lang tayo. Bakit kailangan pa kumain sa labas? Hindi ba kakakuha ko lang kay Bea at ibinalik siya rito? At saka hindi pa tayo nakakapagsama-sama para kumain. Kaya ngayon, mag-splurge tayo kahit konti. Paulo, nakuha mo na siya at naibalik dito. Kayo ngayon, maghanda na ba kung kailan magkakaanak? Tita Elena, hindi ko lang gusto ang ganitong gulo ng mayayamang pamilya. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Oo nga, Tita Elena. Hindi ko pa siya pinapatawad. Pasensya na, na-late ako. Alia, Bea, sino ito? siya si Dr. Alia Cruz. Siya ang direktor ng unang pampublikong ospital ng lungsod Arya. Noong nakaraang operasyon ko, siya ang gumawa. Pamilya Cruz, Director Cruz, hindi po ba taga-lungsod Arya kayo? Tita Elena, ipapakilala ko sa iyo siya. Siya ang aking matalik na kaibigan. Taga Capital City siya. Ang operasyon ko noong nakaraan. Pero dahil sa kanya, Paulo, nakilala mo na rin siya. Talagang hindi ko makakalimutan. Tara na. Oo nga pala, Bea. Nakalimutan kong itanong sa iyo. Paano mo sila nakilala? Siya yung sinabi ko sa iyo noong nakaraan. Noong lasing ako, sinamahan niya akong umuwi. Yung lalaking iyon. Tahimik lang. Nagbibiro ka ba? Ang ibig mong sabihin, siya ang lalaking kumuha ng iyong unang beses? Di ba? Siya nga. Bea, ang hirap ng kapalaran mo. Kilala mo ba si Paulo? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Sa tingin ko, yung tita Elena niya ay hindi mukhang ordinaryong tao. Siya ay hindi rin ordinaryong tao. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko, pumunta sila sa lungsod Arya para umiwas sa isang bagay. Dati akong nagpadala ng tao para imbestigahan siya. Tanging ang impormasyon niya sa nakaraang 2 taon ang nahanap. Walang impormasyon bago ang 2 taon. Wala. Kung gusto mo, ako na ang mag-imbestiga para sa'yo. Wag na. Pareho lang kahit imbestigahan pa natin. Ano ang balak mong gawin ngayon?
si Miguel Ramirez, ay hindi madaling hahayaan ka. Hindi ko rin alam. Miss Santos, Alia, ang galing ng pagkakataon. Kumakain din kayo rito? Sino ba yan? Kung walang aberya, siya ay dapat ang young Master David Wu. David Wu. Katatapos lang nilang lipulin ang pamilya Ramirez, at ngayon, isa pang young Master David. Una, tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Aliyah, ay, ang galing ng pagkakataon natin. Nagkita tayo rito. Nagbook na ako ng pribadong kwarto sa tabi. Sabay tayong kumain ng tanghalian. David, hindi kita kilala. Maari ka nang umalis at gawin ang iyong gawain. Huwag mo kaming abalahin. Kung ayaw mong umalis, bagay ba sa'yo magdagdag ng isang set ng kubyertos dito? Talagang bagay. Sasabihin ko sa iyo muli, huwag mo kaming abalahin. May kailangan pa akong pag-usapan kasama si Bea. Mangyaring umalis ka agad. Miss Cruz, sapat na. Ano ang iyong katayuan? Ano ang katayuan ng ating young Master David? Sa katayuan ng ating young Master David, kaya kanyang tratuhin ng napakagalang. Dapat kang lubos na nagpapasalamat. Alam mo ba, gaano karaming babae sa lungsod Arya ang pinaghirapan para lang makakasama ang ating young Master David sa pagkain. Hindi ko alam at ayaw kong malaman. Miss Cruz, tama na, huwag na kayong magpatuloy. Dapat mong malaman, kung magagalit mo si young Master David, isang tawag sa telepono mula sa kanya ay magpapawala sa iyo ng trabaho bilang direktor. Ikaw. Walang alam. Ang posisyon ni Dr. Alia bilang direktor ay itinalaga ng City Lord. Ang inyong pamilya Wu ay hindi karapat-dapat na makuha iyon. MS, Santos, mukhang wala itong kinalaman sa iyo. Pinapayuhan ko kayong tumahimik na lang. Paano kung hindi ako tumahimik? Miss Santos. Mas maganda kung maging makatotohanan ka. Bagamat ikaw pa rin ang panganay na dalaga ng pamilya Santos, ngunit iba na ang sitwasyon. Dapat mong malaman ang iyong sitwasyon. Unahin mo muna ang iyong sariling mga bagay. Kung sa panahong ito may mangyari muli sa iyo, naniniwala ako. Si young Master Miguel ay malamang na hindi ka napakialaman. David, kung mangahas kang hawakan si Bea kahit isang beses, ginagarantiya ko na magsisisi ka. Mabuti. Gusto kong makita kung paano mo ako mapapagsisi. David Wu, kami ni Bea ay kakain na. Umalis ka na agad. Alia, kung gusto ko talaga, Na kumain kasama kayo. David Wu, huwag kang mag-imbita ng gulo. ako, ang hindi takot sa gulo. Huwag mo akong pilitin na magalit. Magagalit ka. Hindi pa kita nakikitang magalit. Tingnan ko nga, anong itsura mo kapag galit ka. Ha ha ha. David Wu, huwag kang masyadong sobra. Bea Santos, binigyan kita ng respeto, ano? Sabi ko tumahimik ka. Hindi mo ba narinig? Huling pagkakataon ko na ito para sa iyo. Kung hindi, wag mo akong pilitin na saktan ka. Babaeng nawalan ng dangal, akala mo talaga, ikaw ang mahalaga ni Miguel. David Wu, tumahimik ka. Subukan mong ulitin. Bakit? Ano kung ulitin? Ikaw mismo, ang mababa. Nasayang ang maganda, pinagsamantalahan ng baboy. Pinalo mo ako? Binata, naghahanap ka ng gulo. Sino ang tinatawag mong baboy? Lakas ng loob mo. Ikaw yung mahal ni Bea Santos? Ngayon mo lang nalaman? Ikaw pala? Paano ka nangahas? Alam mo ba? Sigurado ako, hindi ka aabot ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, papatayin kita. Wag na 3 araw. Ngayon na. Mga kalahating oras pa bago ako matapos kumain. Bibigyan kita ng kalahating oras. Tawag ka na ng tao. Sapat na ba? Siya? Ikaw, ang tapang mo. Kung hindi kita mapatay, magpapalit ako ng apelyido sa'yo. Paulo, ang impulsive mo masyado. Kahit na, ang pangit ng sinabi niya, hindi mo dapat. Sinaktan mo siya ng ganyan. Baka hindi mo alam, ang pamilya Wu, para sa lungsod Arya, ano ang ibig sabihin nila? Dahil sa kapangyarihan ng pamilya Wu, kung gusto ka nilang saktan, Naawa ka ba sa kanya? Paolo, ang sakit ng bibig mo. Nag-aalala si Alia sa'yo. hindi nakakatawa ang biro na yan. Ang mga tao ng pamilya Wu, malapit na siguro dumating. Kung ako sa'yo, tiyak na. Umalis ka na ngayon din. Kanina. Nakapagligtas din ako sa'yo. Hindi mo ba dapat magpasalamat sa akin? Salamat. Pero dapat mo pa rin. Umalis na agad. Ang kaligtasan ko, hindi na kailangan ng dalawa ninyong mga walang lakas na mahina na babae na mag-alala. Kung takot kayo sa gulo, pwede kayong umalis muna.
Paolo, ang pamilya Wu ay hindi maliit na pamilya. At nandito pa si Tita Elena. Kung gusto mo, isama mo si Tita Elena at umalis na kayo. Huwag kang mag-alala, Bea. Nandito si Paulo. Wala akong problema. Tita Elena. Bea, sumama ka muna sa akin. Alia, umalis ka na lang. Bea, nagkakagusto ka na ba kay Paolo? Ano bang sinasabi mo? Nag-aalala ako para sa'yo. David Wu. Hindi siya basta-basta susuko. Kung may isasama siya mamaya, magkakaproblema tayo. Sige, sumama ka sa akin. Tama si Paolo. Tayong dalawa walang lakas. Kung mananatili tayo dito, puro lang tayo dekorasyon. Hindi ako pwedeng umalis. Dahil iniligtas niya ako. Kaya siya nagalit kay David Wu. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang siya iwan. Alia, umuwi ka na muna. Pagkatapos kong ayusin ito, tatawagan kita. Paano mo aayusin? Ang kapangyarihan ng pamilya Wu, kaya mo bang labanan? Sa pamilya Santos, maliban sa tatay mo, walang gustong tumulong sa'yo, kahit gusto ka ng tatay mo tulungan. Siya. Wala rin siyang magagawa, lalo na ang pamilya Ramirez. Hindi ka nila tutulungan, at hindi ka rin naman hihingi ng tulong sa kanila. Ang problemang ito, kaya mo bang lutasin? Ang manatili ka rito, ang tanging pakinabang, ay makasama siya sa hirap at ginhawa. Tama ba ako? Ako. Oy! Mukhang ang ating malamig na kagandahan ng lungsod Arya, ang unang malamig na kagandahan, ay talagang nagkaroon na ng damdamin. Alia, ano na bang oras na ito? Binibiro mo pa ako. Umalis ka na dali. Kung hindi ka aalis, mahuhuli ka na. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Ang problemang ito ay dahil sa akin. Ako na ang bahala. Tita Elena, baka gusto mo munang sumakay ng taxi pa uwi? Nandito ako, sasamahan ko si Kuya Paulo. Bukas, ihahanda kita ng hapunan. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, hindi na natin kailangan pang intindihin ito. Haha. Binata, sabi ko sa'yo, may darating na tao mula sa pamilya Wu. Ngayon, kahit ikaw ay lumuhod at humingi ng tawad sa akin, hindi kita patatawarin. At kayong dalawang magagandang babae, tignan natin mamaya kung paano ko kayo pahihirapan. Ahaha. Ha. Manager Carlos, bakit ikaw lang ang dumating? Nasaan ang mga tao mo? Iyong Master David, inutusan ako ng iyong ama na sunduin ka pa uwi. Makinig ka ng mabuti, ang tanong ko. Tinatanong kita, nasaan ang mga taong dapat mong dalhin? Iyong Master David, pakiusap huwag magalit. Kayo, sagutin muna ang tawag ng pinuno ng pamilya. Oy, young Master David, huwag kang umalis. Hindi mo ba ako sasaktan ngayon? Ikaw, maghintay ka lang. Tita Elena, alam mo namang kayang ayusin ni Dr. Alia Cruz ang bagay na ito, bakit mo pa ako pinapaalis? Ang pamilya Cruz ay may malakas na impluensya. Kung makakasundo mo siya, magiging mabuti ito para sa iyong kinabukasan. Direktor, abala kita ngayon. Walang anuman, Tita Elena. Ikaw naman, binugbog mo si David ng ganyan kasakit. Tiyak na hindi siya madaling susuko. Mag-ingat ka. Dito lang ako maghihintay, kung maghihiganti siya sa akin. Kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo rin ang kaligtasan ni Tita Elena. Pag-isipan mo, kung hindi dahil kay Bea, wala akong pakialam kung mamatay ka. Ano po ang sinabi ni Direktor? Wala naman, Tita Elena. Narinig ko kay Bea na medyo hindi maganda ang pakiramdam ninyo kamakailan. Kung okay lang sa inyo, pwedeng kunin ko ang pulso ninyo. Oo nga, Tita Elena. Magaling si Alia sa medisina. Subukan na ninyo. Sige, salamat, Direktor. Alia, ano ang resulta? Tita Elena, kayo po ba ay nasugatan? Ito ay noong unang panahon pa. Wala na pong malubhang problema. Alia, may paraan ba upang magamot? Sa ngayon, hindi pa ako makapagbigay ng konklusyon. Kailangan ko pa si Tita Elena na masusing suriin. Kung may oras kayo, pwedeng sumama sa akin sa ospital. Gagawa ako ng complete physical exam. Wala ring silbi ang pumunta sa ospital ninyo. Pero, na-appreciate ko na nakita mong may sakit si Tita Elena. Ibig sabihin may talento ka. Hindi mo pinahiya ang ospital ninyo. Paano mo nalaman na wala akong magagawa? Sabi ko, wala. Kung ang sakit ni Tita Elena ay napakadaling gamutin, bakit pa naghintay hanggang ngayon? Ikaw, Direktor, huwag kang makipagtalo kay Paulo. Makapal ang mukha niya. Hindi mo siya kayang talunin. Ang katawan ko, alam ko naman, kailangan ng oras para magpagaling ng dahan-dahan.
Huwag mo na akong abalahin. Tita Elena, baka subukan na lang natin. Sabi nila hindi na ito magagaling. Kung gusto mo talagang tulungan si Tita Elena, humanap ka ng isang sangkap na gamot. Kung mahahanap mo, iyon ang tunay na kakayahan. Anong sangkap? Damong Dragon. Damong dragon? Ano iyon? Bakit hindi ko pa ito narinig? Ibig sabihin lang, kaunti ang iyong kaalaman. Kung mahahanap mo ang Damong Dragon, utang ko sa iyo ang isang malaking pabor. Hindi ko kailangan. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Bibigyan kita ng sagot. Alia. Tita Elena, mauuna muna akong sumuyo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, babalik ako upang bisitahin ka. Si... Young Master Paulo. Nahanap ko na. Ang mga pahiwatig na gusto mo. Saan? Nahanap ko na ang taong umatake sa iyo at kay Miss Reyes noon. Mukhang may koneksyon sa pamilya Ramirez. At mula noong 2 taon na ang nakalipas, ay nagsimulang umunlad. Sige, naiintindihan ko na. Pamilya Ramirez na naman, dahil paulit-ulit kang naghahanap ng kamatayan, huwag mo akong sisihin. Anong nangyari? Wala lang ilang mga maliliit na bagay lamang. Sa panahon ngayon dapat mag-ingat ka. Ngayon ikaw ay nasa mga mata ng bawat pamilya, lalo na ang mga tulad ni Miguel Ramirez. Anumang bagay kayang gawin, dapat iwasan ang mga tulad ng nangyari kay Bea na mangyari muli. Naiintindihan ko Tita Elena, huwag kang mag-alala, magpagaling ka na lang, ang mga natitira pang bagay ako na ang bahala. Pamilya Ramirez, ang ating utang dapat ng bayaran. Naglakas loob kang agawin ang aking ikakasal? Paulo, ang pangyayaring ito ngayon, how? Babayaran mo. Talaga? Young Master Miguel, paano mo ako papabayaran? Paano ka nakapasok? Ito, ang bahay ko. Alam ko, kaya nga pumunta ako rito. Kaya ako nagpunta rito para sa'yo. Kung hindi, sayang ang pagpunta ko. Ano ang gagawin mo? Siyempre, makipag-ayos sa'yo. Tulong! Tulong! Young Master Miguel, huwag mo nang sayangin ang oras. Ang mga yon ay inasikaso ko na. Alana, ikaw, mahal ko. Nakaabot ka sa posisyong ito dahil sa akin. Hindi mo to magagawa. Ikaw. Isang beses ko lang itatanong ang tanong ko. Kung hindi ka sasagot o mali ang sagot, Ikaw ang may pananagutan. Siye? Oh, 2 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Ramirez ba ay nakatanggap ng utos na habulin ang 2 tao? Sino sila? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Sasabihin ko. Isang tao na ang pangalan ay si Supremo. Siya ay naghahanap ng 2 tao. Wala na akong alam pa. Wala na talaga akong alam. Supremo. Tama ba? Oo, haha. Ano ang gagawin mo? Lahat ng gusto mong malaman ay sinabi ko na sa'yo. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang panganay na Young Master ng Pamilya Ramirez. Ako ang Pamilya Ramirez. Pamilya Ramirez, malapit nang mawala ang Pamilya Ramirez. Ano ka ba bilang Young Master? Tulungan mo akong imbestigahan ang taong ito na si Supremo. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kanyang abot. O Anak. Anak, ano to? Sino ang gumawa nito? Imbestigahan ninyo. Hanapin ang pumatay sa aking anak. Durugin ko ang katawan niya. Opo. Ano ba talaga ang nangyari? Pinuno ng pamilya. Sinaliksik na namin ang buong kwarto. Wala kaming nakitang makabuluhan. Ano? Nagbibiro ka ba? Pinatay ang anak ko? Wala kang nakitang bakas? Ang lakas ninyong kumain. Kung hindi ninyo mahanap ang pumatay sa loob ng 1 araw, papatayin ko kayong lahat. Sige, hanapin. Opo. Anak, ang sakit ng pagkamatay mo. Ang babaeng hinahangad mo noong nabubuhay ka, hanggang kamatayan ay hindi mo nakuha. Hindi mapayapa ang kaluluwa mo, di ba? Huwag kang mag-alala. Tutuparin ng iyong ama ang iyong nais. Gagawin ko sina Paulo Reyes at Bea Santos na maging kasama mo sa kamatayan. Kumusta? Supremo. Natagpuan na ang taong iyon noong araw. Mabuti. Napakabuti. Paulo Reyes. Sa wakas, nakita na kita.
Kapag nahuli na kita, dadalhin kita para gantimpala. Young Master Paolo? Hinahanap niyo po ako? Tungkol kay Supremo, ano ang alam mo? Supremo. Siya ang pinuno ng underground ng buong lungsod area. Ang sponsor sa likod ng Pamilya Ramirez. Ang Pamilya Ramirez ay mayroon ngayon lahat dahil sa kanyang suporta. Pero, narinig ko na maghahanda siya ng kaarawan ngayong gabi. Kaarawan. Tama. Bilang pinuno ng underground, mag-iimbita siya ng mga kilalang personalidad ng lungsod area para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa kaarawan ngayong araw, ang mga kilalang personalidad ay dadalo lahat. Supremo, di ba? Sige, ang mga taong nangahas na saktan si Tita Elena, hindi ko palalampasin kahit isa. Ang kaarawan ngayong gabi ay ang iyong huling hapunan. Ano ang pinagsasabuatan ninyong dalawa? Mayroon ba kayong itinatago sa akin? Wala naman akong itinatago sa iyo. Iniisip mo ba na tanga ako? Kayo dalawa, ang mga salitang itinatago sa akin ay halatang halata sa mukha ninyo. Akala mo ba hindi ko napapansin? Sabihin na, ano ba talaga ang binabalak ninyo sa likod ko? Wala talaga akong itinatago sa iyo. Nag-uusap lang kami ni Alana. Ayaw mong sabihin. Kung ganoon, huwag mo na akong hanapin. Bea, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Hanggang malaman ko ang buong katotohanan. Siguradong sasabihin ko ang lahat sa iyo. Maliban na lang kung habulin ako ng gago na ito at pigilan. Kung hindi, hindi ko siya mapapatawad. Alana, patay na ngayon si Miguel Ramirez. Malamang nagagawa ng desperadong hakbang ang mga tao ng pamilya Ramirez. Magpadala ka ng ilang tao para protektahan si Bea. Siguraduhin mong ligtas siya. Gago si Paolo. Kung hindi niya ako hahabulin, minsan, hindi, 2 beses, hindi ko siya patatawarin. Paolo, gago ka. Alana, sunod ka sa kanya. Yung mga Ramirez, malamang nasasaktan nila siya. Siguraduhin mong ligtas siya ng personal. Pumunta ka na ngayon. Sige, pupunta na ako ngayon. Itong si Paolo. Kung hindi niya ako susuyuin, okay lang. Sa harap ko pa mismo, kasama si Alana namang aakit. Nagsasama sila, nakakainis talaga. Simula ngayon, huwag siyang umasa na patatawarin ko pa siya. Kayo, Ano ang gagawin ninyo? Uy, anong ginagawa mo? Binili ko na ang sasakyan. May 1 milyon sa card. Ang PIN ay 6 na 6. Uy, anong ibig sabihin nito? Hindi ba ito ang manugang ng pamilya Santos? Hindi ba siya dapat nasa bahay naglalaba at nagluluto? Bakit siya pumunta sa kaarawan ni Supremo? Nasaan si Supremo? Lumabas ka. Paulo, hindi mo ba kasama ang babaeng si Bea Santos para sumama sa aking anak sa kamatayan? Bakit ka pumunta sa kaarawan ni Supremo? Para kayong patayin. Mayabang, hindi pa kita hinahanap, ikaw na mismo ang lumapit. Ngayon, sa kamatayan ng aking anak, magbabayad ka. Mula nang saktan mo si Tita Elena at habulin kami, dapat inisip mo na magkakaroon ka ng ganitong kapalaran. Ngayon, ikaw at si Supremo, ang mga nanakit kay Tita Elena, walang makakatakas. Mayabang at palalo, si Supremo ang pinuno ng underground sa lungsod area. Gusto mong pagbayaran ka namin? Isipin mo muna kung kaya mo ba. Kung kaya ko ba, malalaman mo mamaya. Nasaan si Supremo? Mabilis, lumabas ka. Walang galang. Sa teritoryo ni Supremo, naglakas loob ka pang maging mayabang? Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang mangyayari sa mga lumalaban sa amin. Kung ano ang sasapitin nila. Sunggaban ninyo siya. Paulo, alam kong magaling kang lumaban. Para laban sa iyo, espesyal akong kumuha ng 2 malalakas na mandirigma. Sila ay mga top assassin. Ngayon, kahit na dumating ang Diyos, hindi ka na maliligtas. Gawin nyo na. Haha, 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 haha. Magsalita ka. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba natatakot ka sa 2 ekspertong inimbitahan ko? Natatakot ka kaya hindi ka makapagsalita? Kung gusto mo lumaban, gawin mo na. Huwag ka nang magdalawang isip. Para kang babae. Sige, wala kang takot sa kamatayan. Lusog. Ngayon, may karapatan na ba ako? Paulo, totoong magaling ka lumaban. Wala ring silbi ang galing mo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang asawa mo, si Bea Santos, nasa akin. Kung ayaw mong mapahamak siya, sunod ka na lang sa akin. Matandang bata. Pinakawalan mo ang asawa ko. Halika, ipakita mo sa kanya.
Hindi mo inaasahan, di ba? Paolo, ang asawa mo ay nasa akin. Gagawin ko sa kanya ang gusto ko. Ha 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 ha. Matandang bata, mas mabuting pakawalan mo na siya. Kung hindi, pagsisisihan mo ang mabuhay sa mundong ito. Paolo, Kung matapang ka, patayin mo ako. Kapag pinatay mo ako, makakaligtas pa ba ang asawa mo? Halika, patayin mo ko. Hindi mo na makikita ang asawa mo. Halika. matandang bata, naglalaro ka sa apoy. Bakit? Duwag ka. Anong silbi ng lakas mo? Tulad mo, mahal ko. Kahit gaano ka kagaling lumaban, matatapakan lang kita. Pinapayuhan kita. Harapin mo ang katotohanan. Kung ayaw mong mamatay ang asawa mo, luhod ka ngayon din. Naghahanap ka ng kamatayan. Oo, naghahanap ako ng kamatayan. Ano ngayon? Gusto ko talagang makita si Bea Santos na magandang babae. Paano ba siya mamamatay? Matandang bata, kung hahawakan mo kahit isang hibla ng buhok niya, papatayin ko ang buong pamilya mo. Matigas pa rin ang ulo mo. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka paluluhod sa akin, pagsisisihan mo ito habang buhay. 1, Galit na galit ako ngayon. 2, 3. Tao, tumawag kayo. Ipadala ang video para makita ng mahal ko na ito kung paano ko pinahirapan ang asawa niya hanggang mamatay. Hindi na kailangan pang tumawag si Chairman Antonio Ramirez. Ako na mismo ang pumunta. Bea-san, Bea, okay ka lang? Ayos lang ako. Buti na lang dumating si Ate Alana at iniligtas ako. Buti okay ka lang. Magaling. Bea, bakit ka nandito? Nasaan ang mga taong ipinadala ko para hulihin ka? Yung 2 alipores na ipinadala mo, isang galaw lang ng daliri ko at naalagaan na sila. Ngayon, dapat nakakulong na sa bilangguan. Iti, Alana, ikaw ay isang maliit na pinuno sa ilalim ng lupa at naglakas loob kang saktan ang aking mga tao. Ang aming pamilya Ramirez ay nakabak kay Supremo. Kung gusto niya, sa ilang minuto lang, maaari niyang lipulin ang buong pamilya mo. Pamilya Ramirez, Supremo, pagkatapos ng gabing ito, pareho silang mabubura. Kalokohan! Ang aking pamilya Ramirez ay basalyo ni Supremo. Kahit lumipas ang 300 taon, hindi kailanman mawawasak ang aking pamilya Ramirez. Talagang walang saysay na pangarap, iniwan ko ang iyong buhay aso. Gusto ko lang ipakita sa iyo kung paano si Supremo mismo ay durugin ko. Hindi lang ikaw, kundi pati ang asawa mo, Bea Santos. Dudurugin ko ang inyong mga katawan. Ang galit ko sa iyo ay hindi magtatapos. Hindi magtatapos. Matandang bata, karapat dapat ka ba? Umaasa ka kay Supremo para umalalay sa iyo at kumilos ng walang takot. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang iyong backer kung paano ko siya dudurugin gamit ang aking sariling mga kamay. Kung paano ko siya dudurugin gamit ang aking sariling mga kamay. Supremo, lumabas ka. Paolo, talagang hinahanap mo ang kamatayan. Nasaktan mo si Supremo. Pagsisisihan mo ito. Mabuhay sa mundong ito. Paulo, umalis na muna tayo. Si Supremo ang emperador ng underground sa lungsod area. Dahil sa kanyang kapangyarihan, ang aming pamilya Santos ay hindi kayang sumalungat sa kanya. Huwag kang mag-alala. Andito ako, okay lang. Pero narinig ko sa kanila, ang posisyon ni Supremo sa lungsod area ay makapangyarihan. Talagang hindi natin siya kayang talunin. Umalis na tayo. Ngayon gusto mong umalis? Huli na. Ngayon ay kaarawan ni Supremo. Si Paulo sa kaarawan ni Supremo ay nagsasalita ng walang pakundangan. Ininsulto si Supremo. Ngayon, kamatayan lang ang kanyang kahihinatnan. Kahit dumating si Jesus, hindi kanya maililigtas. Kayong 2 matandang walang kwenta. Buhay pa kayo. Paano ako aalis? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ang iyong backer ay aking dudurugin ng sarili kong mga kamay. Darating na si Supremo. Tingnan natin, pagdating ni Supremo, kung magiging mayabang ka pa ba. Supremo, lumabas ka agad. Binata, huwag kang masyadong mayabang. Paulo, hindi ba hinahanap mo si Supremo? Dito ka. Bea, ikaw at Alana, maghintay kayo rito. Babalik ako agad. Hindi pwede. Sasama ako sa'yo. Makinig ka, delikado doon. Alana, alagaan mo siya. Tara na. Sa tingin ko, dapat mong bigyan ng tiwala si Paulo. Tiyak na magiging maayos siya. Supremo, dinala ko na ang tao. Supremo, siya, si Paulo. Mabuti. Alam mo ba, inimbita kita para saan? Papatayin kita? Binata, naghahanap ka ng gulo. Oy, Paulo, magaling ka talaga magbiro ah. Ngayon, tinawag kita at si Chairman Antonio para pumunta rito. Ayusin lang natin. Ang usapan ninyo ni Chairman Antonio,
Kayong dalawang pamilya, hindi na kailangan mag-away hanggang sa ikamatay. Tigilan na natin ito para sa kapayapaan. Isipin mo na lang na binigyan mo ako, si Supremo, ng pabor. Bigyan ka ng pabor. Ano? Hindi mo balak bigyan ako ng pabor? Sino ka ba? Para bigyan kita ng respeto. Binata, huwag kang masyadong mayabang. Ang nakaupo sa harap mo ay ang pinuno ng underground ng lungsod Arya. Sa isang salita niya, magiging alabok ka. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ang usapin sa pagitan ng inyong dalawang pamilya ay ititigil na rito para sa kapayapaan. Pumapayag ka ba o hindi? Tumahimik ka. Huwag mong isipin na importante ka. Sinabi ko na gagawin kong matapos ang angka ng pamilya Ramirez at gagawin ko iyon. Binata, huwag kang magmataas. Mag-ingat ka at baka ikaw ang matalo. Ang magiging kapalaran mo ay gaya ng matandang walang kwenta na iyan ng pamilya Ramirez. Wala sa inyo ang makakatakas. Rebelde! Rebelde! Ang isang batang bastos ay nangangahas magsalita ng ganyan kay Supremo? Wala nang ang respeto. Tama na, tigilan na ang daldal. Gusto nyo bang mamatay ng isa-isa o sabay-sabay? Paolo Reyes, talaga bang gusto mong kalabanin ako? Mula noong nasaktan mo si Tita Elena sa sandaling iyon, sumumpa ako na kung hindi ako maghihiganti, ay hindi ako titigil hanggang sa kamatayan. Binata, napakayabang mo at walang hiya. Gusto mo akong kalabanin? Ano ka ba para kalabanin ako? Simulan ninyo siyang turuan ng leksyon. Opo. Ang tapang mong magsalita ng ganyan kay Supremo. Sino ka ba? Ngayon, sabihin mo kung karapat-dapat ba ako. Binata, Binalaan kita. Huwag kang lumapit. Maingay ka. binata, akala mo ba kaya mo akong talunin? Subukan lang, malalaman, matanda ka na. Wala ka ng mahabang oras. Hayaan mo akong mag-ensayo. Balak ko sana sa susunod na araw na hanapin ka pero hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang gumawa. Dahil hindi mo alam ang iyong kapalaran. Huwag mong sisihin kung huliin kita at ibigay sa may gantimpala. Ganyan lang ang kakayahan mo. Ganyan lang pala. Hindi sapat para sa akin. Paolo, maaari mo akong patayin. Bakit mo ako iniwan ng buhay? Madali kang patayin. Ngunit ang gusto kong gawin ay hindi lang patayin ka. Sabihin mo ang bagay na ito. Sino ang nag-utos sa iyo? Sino ang nagpadala sa iyo? Para hulihin ako. Kung may sisihin, ikaw lang dapat sisihin. Ang tadhana na dala mo ay napakalaki. Kapag nakuha kita, hindi lang ako magiging hari sa ilalim, kundi magiging hari rin ako ng lungsod Arya. Maging hari sa lungsod Arya, ito ang ipinangako sa iyo ng Pamilya Dragon. Ang kapalit ng paghuli sa akin. Sabihin mo alin sa Pamilya Dragon ang kinakatawan mo? Ikaw, paano mo nalaman? Ang Pamilya Dragon ang nag-utos sa akin. Paano mo nalaman? Inutusan ako ng Pamilya Dragon. Dapat ako ang tagapagmana ng Pamilya Dragon. Kaya, paano ko nalaman? Okay ka lang ba? Bea, ba't ka nandito? Sinabi ni Tita Elena kay Itay na haharapin natin si Supremo, kaya sumunod kami. Supremo. Sa wakas, nasa akin ka na. Tingnan natin kung saan ka pa tatakas. Tigilan mo na ang mga laro mo. Nandito kami, hindi ka makakatakas. May pagbabago sa plano. Bumalik si Paolo. Sira. Hindi ko siya napigilan. Ano ang ginawa niya? Gumamit siya ng lihim na pamamaraan upang magpadala ng mensahe. Ngayon, alam na ng Pamilya Dragon ang nangyari dito. Paolo, ano ang gagawin mo ngayon? Kung hindi na ito maitatago, hindi na natin ito itatago. Babalik tayo sa Capital City. Utang na dugo, babayaran ng dugo. Bea, mapapanganib ang manatili sa akin. Han ka pa ba? Sumama sa akin? Uwa,